Magandang umaga po, no? Maraming salamat po muli sa SWF, no? At kay Director Jason Petras at sa lahat ng kasama para dito sa Pasinati, no? Salamat sa inyong imbitasyon, no? At yun nga, no? Ngayong araw ay kami, well, nagbahagi na kanina, no? Na kung ano ay linguistic anthropology at ngayon naman, no? Ay share, share ko lang, no? Share screen ko lang, dala para uh, Okay, magandang araw po muli, no? Pasensya na at may konting tech difficulty, no? Ako ay nanghiram ng laptop dahil may sira aking laptop, no? Kaya di ako familiar dito. Okay, so yun nga po, no? Kanina ay naibahagi ni Prof. Monica Santos, no? Yung ano ba yung linguistic anthropology at di ko na ulitin yung mga nabanggit kanina. Um, pero ngayon, no, dediretso tayo para sa isang maiksing presentasyon ng wika, geolohiya at kapangyarihan dito sa Pilipinas nga, no? So parang ito yung ilan sa mga halimbawa doon sa usapin ng geolohiya, pero dahil nga yung mismong konsepto o kaya yung katagan na ideolohiya, no, ay meron ding ibang ibig sabihin, dinagdagan ko na yung at kapangyarihan para banggitin din yung iba pa mga usapin tungkol sa kapangyarihan na pwede natin tingnan sa lente ng antropolohiya, no? Okay, so, nga po, no? Uh, ayaw mag-play. Sandali ah. Monica, ayaw mag... ha, yan po ah. Ayaw mag-play. Sandali lang.
Okay, sige. So, yun nga po, no? Pasensya na sa ating text. Sige. Ngayon po ay, sige, next slide, please. So, ating talakayan nga, pangunahin ay ideolohiyang pangwika, no, or language ideology or linguistic ideology, no. At ito, no, ay ang sinalin sa Filipino, no, ito ay sinasabing paniniwala ukol sa wikang pinahahayag, no, ng mga nagsasalita bilang kanilang konseptualisasyon sa kalikasan at tungkulin or gamit ng wika. So, inga, parang mas nandun tayo sa paniniwala ukol sa wika, no. So, diyan tayo magsisimula. Bagamat no, mamaya ay meron tayong mga parang dadagdag bilang dagdag or maaari natin sabihin nuance din. No? Sige, next slide please. Okay, so dagdag dito, no? Ito ay sabing namamagitan, no? Sa anyo ng lipunan at uri o pamamaraan ng pananalita or komunikasyon. Tulad na banggit kanina, no? Ang ating interest talaga ay hindi lang talaga wika, no? Kundi yung ugnayan, no? Ng wika at kultura o yung natawag din nating pwede rin na komunidad, no? So basically, tulad ng nabanggit nga kanina, ang linguistic anthropology ay hindi talaga tungkol lamang sa wika, no? Actually, pag tingnan mo, no, ang wika ay ginagamit para maintindihan ng kultura dahil talaga ang pinaka-handle na ginagamit natin talaga ay yung kultura, no? So, dito, nabanggit din actually ito kanina ni Prof. Monica, no, na kaya rin interesting, no, ang wika sa usapin ng linguistic geology, no, dahil sasabi rin na yung wika ay bilang isa sa quote-unquote, pinakamalinaw na manifestasyon ng antas bahagi sa lipunan, no? O kaya ay pwedeng social class, no? Tuloy kanina, nabanggit na sa mga estudyante, hindi mo malalaman kung sino ang bawag, or mas madali mong malaman, no? Kung sino mga galing sa private school, halimbawa, no? Kapag ka nag-recite na, no? Kasi parang may ibang English, no? Nagamit sila, no? Ganun din, no? Binabag nga rito na minsan, mas madaling pang malaman ito kaysa titingnan mo halimbawa sa itsura, no? Kasi pwedeng sa itsura, merong mga kayang magpanggap, no? Pero, no, pag nagsasalita na, mas madali mo talaga malaman, no? Kung saang social class, halimbawa, no? Kung ito yung gusto mong gamitin bilang paglalarawan, no? Meron din akong isang kinuha, no? Na ang reference natin ay nasa huling bahagi naman, no? Ano ba yung ideology, yung pangwika, no? Maganda yung ginamit dito dahil parang hagdanan, no, yung gamit. No? Paano nga ba ipapaliwanag ang ideolohiyang pangwika, no? So, ayon dito, no, pero sa dulo, babanggit natin, no, na meron konting pwede nating sabihin na karagdagan, no? Actually, pag-iingat dito sa bamanggitin natin. Pero maganda siya bilang panimula, no? So, ang ideolohiyang pangwika rin or ideology, no, ay sasabing isang ideya, no? Konsepto, no? Or pwede ring mental phenomena or yung consciousness, no? So ibig sabihin, ito yung nasa utak basically, no? So parang nandun yung ating pinag-usapan, no? Pangalawa, pwede rin daw ito ay nakaugat sa karanasan, kamalayan ng isang partikular na posisyon ng uring panlipunan, no? So ibig sabihin, parang ito yung bias, no? So parang ang ideolohiya, no, ay merong certain bias, no? Lalo na dito, papuntan tayo dun sa usapin nga ng kapangyarihan, no? So bukod doon sa ito ay ideya, konsepto, mental phenomenal consciousness, ang talagang nais tukuyin, no? Ng termino ideolohiya, no, ay madalas may kinalaman dito, no, na ito ay nakaugat sa karanasan na kumalayan ng isang partikular na posisyon na uring panlipunan at hindi basta-basta posisyon, no. Mas madalasan, number three, no, pangatlo ay ideyang gamit para sa pagpapanatili sa kapangyarihan, meaning yung nasa posisyon, no, ito ang ideolohiya, no, sasabi na mas nandoon sa nasa posisyon. Pero mamaya, no, lalo na lumabas na rin dito, no, hindi naman necessarily laging nandoon sa taas, no. Okay, so pang-apat, no, ito ay, oops, patras po. Ayan, no? Manipulasyon o rationalisasyon upang ipagtanggol ang pananatili ng kapangyarihan, no? So, meron kang ideya, no, na ito ay nakaugat sa karanasan kamalayan ng isang partikular posisyon at ito ay ginagamit sa pagpapantili ng kapangyarihan. At yung pang-apat, ito na yung mga natawag nilang ibil-ibil, no, na parang medyo masama na talaga, no? Manipulasyon o rationalisasyon
upang ipagtanggol ang pananatili ng kapangyarihan, no? So ito yung ah, pwede nating tignan na talagang alam nila, no, nandun talaga hindi lang sa consciousness bilang isang metaphor, no, kundi talagang consciously, no, minamanipulate or nire-rationalize, no, upang pagtanggol ang panatili sa kapangyarihan, no. So, no, um, at dito yung ating asterisk, no, dito yung ating kabig, no. Baka isip natin kasi na parang laging nandun sa consciousness, no, na parang lagi siyang iniisip, paano nga ba natin gagawin to? No? Paano tayo mananatili? No? O paano natin mapapanatili na dapat ang pinaniniwalaan ng mga tao ay ganito, no? Pwede rin, no? At actually madalas dito nangyari, maaari ring di malay, no? Or unconscious, no? Or nasa subconscious, no? Or nakaugat sa kasanayan, no? Ito ay pwede mong relate, no? Dun sa usapin, halimbawa, ng habitus, no? Or hegemony, no? Na kung saan, uh, hindi natin napapansin, no? Nakasanayan, kung gagamitin natin, pag lalaroan natin yung salitang nakasanayan, no? Habang ikaw ay pwedeng nagsasanay, nakasanayan, no? Minsan hindi mo naman talaga alam, no, kung saan ba patungo ito. O lalo na pag pumasok ka doon sa notion ng enculturation, halimbawa, no, na ito ay tulad na banggit kanina, no, na yung wika, dahil nga doon sa hindi naman natin talaga ito inaaral, no, ito ay natututunan natin, no. Hindi mo naman iisip pag bata ka, no, ano ba ideolohiya ng wika, no? Ano ba ang gusto kong sabihin dito, no? Kung gagamitan natin ang indexicality, halimbawa, ano ba ini-index itong aking ginagawa o sinasabi, no? So, ito ay maaaring di malay, no? Or unconscious, at ito ay nakaugat dun sa nakasanayan natin, no? So, yung ating nakasanayan ay nga, no, parang kultura rin, no? Meron tayong mga pinapahalagahan at meron tayong mga hindi pinapahalagahan. Ganun din naman sa wika, no? So, ito ay natawag ding embedded, no, sa English, no? Ito ay nakaugat, no? Ito ay nakapasok, no? Ito ay maring hindi natin namamalayan, no? Kaya himalay, no? Okay? Sige, maraming salamat po. Para sa next slide, no? So dito, no, so dito natin iisa-isahin ngayon, ginawa ko ay hinati ko sa dalawa, no? Kapag pinag-usapan natin ang wika at kapangyarihan, medyo papalawakin ko na rin, bagamat binanggit natin kanina na ideolohiya, sinama ko na rin in general, no, yung usapin ng wika at kapangyarihan, no? Kasi nung na-analyze ko para dito sa ating palihan, no? Yung ibang usapin sa social linguistics, halimbawa, no, ay marami ring may kaugnayan sa ideolohiya, no? Or kung ayaw mong gamitin yung ideolohiya dahil nga siya ay parang nakaset na, no, sa kung saan man dapat ito, ano ibig sabihin to. So kaya pinalitan ko muna ng wika at kapangyarihan, no? Dahil kung ang gusto nating intindihin, no, sa ideolohiya naman ang isa sa talagang focus nito, no, ay intindihin yung daloy ng kapangyarihan, social relationship, no, o kaya ay pagpapanatili, no, or pagtaob, no, ng kapangyarihan para dun sa dynamicong pagtalakay dito, no, ay pwede natin itingin sa dalawa, no? So yung una, no, yung macro at micro policy, no? So pwede nating dito tingnan, no, yung usapin ng kapangyarihan at wika, no? So macro policy, halimbawa ay ano ba ang halimbawa, no, yung usapin ng wikang pambansa, no, o kaya ay usapin ng paggamit ng Ingles, no? Mamaya sa ating pagsasanay, no, ay susubukan natin tingnan ito, no, ano ba yung mga policy, halimbawa, ano, na ating ginagamit sa ating eskwelahan, no, sa ating kung saan man, no. So ito yung mas macro na sa palisiya, no. At pwede rin ito ay micro, mas ito yung pang-araw-araw. So usually, no, yung pang-araw-araw, ito yung mas binabanggit natin kanina na nakatago, no, or embedded, no, or ito yung nakasanayan natin, no, at hindi natin napapansin, no. At kakailanganin mo actually ng minsan, no? Paano mo ito makikita, no? Minsan may tagalabas na nakakapansin, no? Or isang option mo, no, ay yun nga, no, pumasok ang mga akademiko, halimbawa para sa linguistic anthropology, no, ay pwedeng gamitin yung mamaya ay pakita ko yung slide, no, ng halimbawa ethnography of communication, no, para makita ito, no? Okay? At pangalawa, no, ay pagpili ng uri o anyo ng wika ng komunikasyon, no? So hinati ko sa dalawa. At sa pagpili ng uri ng o anyo ng wika ng komunikasyon, ay pwede natin tignan halimbawa yung sa pinaka-ideolohiya sa verbal o oral, no? Versus na yung pagsusulat, no? Ibig sabihin, may tunggalan din dito, no? Halimbawa, ano ba ang mas pinapahalagahan natin sa ating kultura, no? Yung verbal, no? Or yung pagsusulat, no?
At ito ay hindi naman ganun kasimple ang sagot, no? Dahil depende rin sa konteksto, no? So minsan, no, pwedeng mas lumalamang ang verbal. So depende sa yung ano bang um, ano ba pinag-usapan natin, no? So halimbawa, uh, verbal versus oral, no? So sa verbal versus pagsusulat, no? Sa verbal ay pwedeng halimbawa ay ano ang sinabi, no? Ng mga so dito papasok, no. Ito ay medyo matagal ko na rin tinitingnan bagaman tigpan sulat, no. Yung notion natin ng orality ay interesting din para sa Pilipinas, no. So pwede natin gamitin dito halimbawa verbal versus pagsusulat, no. Halimbawa, kapag pumunta ka sa mga opisina ng gobyerno, no, ano ba ang susundin mo, no? Yung sinasabi nila o yung nakasulat, no? Kasi meron naman nakasulat, no? Naalala ko halimbawa, nag-renew ako ng driver's license, no? May isang sinabihan na, ayan, no, nakasulat na. Okay, so parang dapat pala sundin ang nakasulat, no? Tapos pag tingnan mo yung nakasulat, subukan mong sundin yon, magkakamali ka pa rin, no? Kasi parang hindi naman pala masusundin yung nakasulat na yon, no? So parang kailan ba lumalamang ang verbal at kailan lumalamang ang pagsusulat dito sa Pilipinas, no? So hindi ako bibigay ng kasagutan, no? Sa tingin ko ito ay mas magandang maging ating pagnilayan, no? O kaya ay pwede rin kayong magbahagi, no, ng inyong mga karanasan ukol dito, no? Ano ba ang ating mas dapat, no, paniwalaan, yung verbal o yung nakasulat, no? So ito ay interesting, no? Matagal ko na itong tinitingnan, no? At inobserbahan, no? Pangalawa, no, ay verbal versus visual, no? Yung pagsusulat, no, ay visual din naman, pero iniba ka tong visual na to kasi yung pagsusulat talagang naka-specify ito sa writing, no? So halimbawa, kasama na rin nabanggit kanina, no? Pag-aaral natin ng pagsusulat, literally pagsusulat ng ating wika, no? Kasi hindi naman talaga ang pagsusulat, actually pag tinignan mo ay hindi naman talaga kailangan, no? Ibig sabihin, pwede ka naman mabuhay actually na hindi nagsusulat, no? Pero hindi ka pwedeng mahirapan ka, no, na mabuhay sa isang kultura kung hindi ka nakakapagsalita, no? At ito ay no, para sa isang lipunan, no, at kultura na talagang pasalita, no, ang pangunahing ginagamit na wika, no? At syempre babanggitin natin dito no, yung sign language kasunod, no. Pangalawa, no, ay verbal, no, versus visual, no. So ano na yung mga visual, no, binabanggit natin bukod sa pagsusulat, no. Hiniwalay ko na yan. So yung una, no, ay pwede natin tingnan ang traffic signs, no, at symbols, no. O kaya ay nawala dito, no, meron pa ako isa rito, emoticons, no. Ayan, so ayan pala. So emoticons, no. So halimbawa, no, pag titingnan natin ang traffic signs, no, kapag merong mga kanto halimbawa na dumating ang halimbawa MMDA o kaya yung mga traffic enforcers ng mga city, no, minsan hindi nila pinapatay no pag nag-traffic na. Hindi nila papatayin yung yung traffic light, no. Tapos sila na ang magmamando, no. Dito talagang medyo nahihirapan ako, no, sa psych na tawag ng dissonance. So, kasi parang nisip ko ako sanay na sumunod sa traffic light, no. Pero unfortunately, dito sa Pilipinas, no, parang hindi ko alam sa MMDA at sa mga nagpapalakad ng traffic, no. Ano ba ang dapat nating sundin, no? Meron kang dalawang sistema o dalawang uri ng komunikasyon. Binabanggit ko dito, wika at kapangyarihan. Pero actually, yung aking ina-analyze ay yung komunikasyon mismo, no? Not necessarily wika, no? So, halimbawa, merong magta-traffic, no? Tapos papago ka pero naka-stop, no? Medyo komplikado to, no, sa Pilipinas. Bakit, no? Isa, meron ding mga ginagawa yung mga MMDA, no, minsan na o kaya ay kung sino man nagta-traffic, no, na ipapago ka pag na naka-red, pagtawid mo, merong pulis doon na nakaabang halimbawa, no. So ikaw ay mahuhuli, no. So parang paano ba talaga babasahin, no, yung wika sa or yung gantong mga ano ba, signs, no, dito sa Pilipinas. So sa traffic signs, no. So ito yung isa sa pwede nyo tingnan, no? Pwede nating tingnan, pwede kayo mag-share, no? Baka na-figure out nyo na, no? Ako talaga, medyo hirap na hirap ako i-figure out to, no? Kasi natutuwa naman ako minsan na pinapatay na rin nila, no? Pero merong mga cases talaga hindi nila pinapatay, no? Tapos, so actually, ang nangyayari din doon, no, ay nare-reinforce, no? At ito ay tulad din sa mga bata, no? Parang pag nagmumura ka, ay pipikapin ng mga bata, no?
Ganun din sa tingin ko yung nangyayari dito, no, na kung saan ah, nasasanay. So, yun nga, no, gamitin ko yung nakasanayan, no, makakasanayan din talaga na hindi talaga sundin yung traffic light, no, na parang, hindi naman talaga, pag nandiyan naman sila, hindi naman sinusunod, no? So parang kailan ba natin talaga ito susundin, no? So ito ay nagre-reproduce, no? Ng mga nakasanayan, no? Okay. Pwede rin nating isama, no, yung sa usapin ng komunikasyon, no, ay, sorry, nag-edit kasi ako kaya medyo nabagay. So yung mga emoticons, no, kailan mo ito pwedeng gamitin at di pwedeng gamitin, no? Doon sa usapin ng komunikasyon, no? Interesting din actually yung Zoom, no, na nagbabago na rin. Nung simula to parang konti lang emoticon na nalalagay nila pero ngayon parang ang dami na rin, no. Na pwede rin tingnan yung nga, no, bakit nga mas dinagdagan pa, no. Sige, so yung next natin, no, ay so yan, no, so visual pa rin, so parang ito yung visual na number 2 na pangalawa. Bukod dun sa traffic signs at emoticons at pagsulat na pwede mo rin tingnan bilang visual, no, ay pwede rin natin tingnan yung usapin ng ideolohiya sa non-verbal communication. So kanina, pinabanggit ko na yung traffic signs versus yung tao nagsasabi na kung go, pwede mo ipasok dito sa quote-unquote non-verbal communication. So bakit quote-unquote yung non-verbal communication? Kasi nga, no, parang nire-reinforce din natin na talagang verbal, no, yung ating pangunahin talaga, no, or ito yung mas talagang in terms of ideology, no, masasabi natin na ang komunikasyon ay verbal, no. So kaya actually kanina pinoint out lang sa akin to ni Prof. Monica, no. Sabi niya, ayun, mas gagamitin natin, no, action ba ganun. Sabi ko, alam ko na, iko-quote and quote ko na lang muna, no. At pero magandang punto 'yon, no, na um, hindi natin in-privilege halimbawa yung verbal kasi sa totoo lang dito sa Pilipinas marami talaga ang non-verbal, no? Lalo na pag ginamit mo yung hindi ko lang nalagay sa aking references, no, kasi hindi hindi siya tungkol dito sa primarily, no, hindi siya tungkol dito sa discourse analysis, pero madalas kong ginagamit, no, yung notion ng pahiwatig, no. So halimbawa yung non-verbal communication, no, pahiwatig, napakarami niyan, no, yung contextualization cues, napakarami natin na non-verbal actually, no. So, kailan ni-privilege halimbawa, no, itong verbal versus itong non-verbal. Pero makikita na rin natin kung gusto niyo mag-discourse analysis dito, no, kitang-kita niyo naman na talagang uh, inaangat natin yung verbal, no? Kasi lahat ng nasa kaliwa, no, kung gusto niyo magbilang, no, kung statistical, no, ay puro meron kang verbal sa oral at laging nasa kanan, no, yung pinapalitan ko, no? Ibig sabihin, no, talagang mas privilege naman talaga ang verbal bilang pangunahin, no? Dagdag natin dito ay yung sign language, no? Sign language, halimbawa ay Philippine Sign Language, no? Kailan mas binibigyang mas nakakaangat, no? Ayon sa pag-aaral dito sa Pilipinas, halimbawa, no? Ngayon, no, ay meron tayong Philippine Sign Language Law, no? Isang magandang development, no, para sa deaf community. Few years ago, siguro mga around 30 years ago, sinimulan pag-aaral sa Philippine Sign Language, no, at nag-document, no, nung 90s, papunta sa 2000, no? Titingnan kung paano nga ba tinuturuan halimbawa ang mga deaf, no? At titingnan kung paano nga ba tingnan, ano ba ang wika, no? Wikang visual dito sa Pilipinas, no? Yung Philippine Sign Language ay isa, no? Meron kahit dun sa mismong history, no, ng sign language, hindi pa nga Philippine Sign Language, hindi ito kinikilala bilang wika, no? Actually, noong 1960s lang, no? Sinimula na kilalanin ito bilang isang wika, no, na kung saan may sariling struktura din, no? At sa Pilipinas naman, no, kung nakilala na noong 60s, no, yung sign language, no, bilang isang wika, bagamat syempre ano lang yun, unti-unti lang yun, no. Nung 90s, no, ay dinocument din dito naman sa Pilipinas paano nga ba titingnan ng Philippine Sign Language. So nagkaroon ng ano ba, parang tunggalian, no. Ito siguro yung tunggalian, isa sa magandang banggitin natin, no, para dito sa usapin um, ng ideology, no, kasi isa sa nabanggit nila na kapag binabanggit yung ideology, ang iniisip nila ay halimbawa yung nasa macro, no, yung policy, no. So parang nandoon ka lang sa level na yon, no. At parang nakaset na, no, na parang ideology, no. Ito yon, no. So parang halimbawa dati, no, Ingles ang pangunahin, no. Tapos pinapasunod ng mga estudyante, no. Pero meron din tayong agency na tatawag, no. At yung tunggalian na nabanggit ko ngayon, no, ay paano natin ito kinakalaban, no? Paano natin ina-assert, no,
ang ating kapangyarihan din, no? So kung ito ang macro, no, kung ang ideolohiya ay parang meron kang isang pader, no, paano ka bumabangga, no? Paano ka umiikot, no? Paano mo tinutugnan para makalipat sa kabila, no, kung nandoon yung kailangan mo, no? Okay? So yun nga, tulad ng binigay ko sa sign language, paano nakikita, no, yung ideolohiya doon, no? So yung isa, no, at titingnan na hindi nga talaga totoong visual, natawag din na gestures lang, no, yung sign language dati. Hindi nila nakikita bilang isang totoong wika. Pangalawa, no, ay yung Philippine Sign Language naman ay sinasabi rin nila na hindi raw ito talagang hiwalay na or sign language, no? Ito daw ay actually American Sign Language. So pareho daw ito sa American Sign Language, no? So parang nangyari, no, ay nagkaroon pa talaga ng tunggalian, no, para ma-advocate, no, na meron talagang Filipino Sign Language dito sa Pilipinas, no? So nagkaroon nga ng documentation, no, lalo na si Dr. Lisa Martinez, no, Paldito, no, paano makikita na may pagkakaiba talaga ang American Sign Language at Philippine Sign Language. Halimbawa, no, ah, bukod dito, no, ay makita rin na um, yung pag-assert din, halimbawa, no, ayon sa kanila, no, ay pag-assert halimbawa ng ilang mga grupo, no, sa grupong pangreliyon, halimbawa, no, na patuloy na paggamit, halimbawa, ng American Sign Language kasi nga ito yung isa nakasanayan. At meron din kasi pagtingin, no, na American Sign Language ay mas mataas kaysa sa Philippine Sign Language kasi hindi ito nalalayo, no, naalala ko nung elementary ako, no, nung 80s na yung English, no, itinitingnan bilang mas mataas. Well, ganun pa rin naman ngayon, no, pero naalala ko, yun nga, nung time na yun na parang pinagbabayad kami ng 25 na, well, centavos, no, pag bawat isang salita, no, para lang kapag nagsalita kami ng Filipino, no, meron pa kaming para mga makapili, no, kahit na nasa kantin ka, no, ay talagang isusulat ka, no, tapos eventually sa uwi, no, at saka magbabayad, no. Okay? So ito, dagdag pa rito, na paano rin nagmamanifest, no, yung ideolohiya, no? Kanina nabanggit ko na, yung parang nandun pa rin sa level ng, nasa level ng concept, no, na parang hindi naniniwala, no? Pero paano ba ito makikita, no? Paano ito, yung nga, binabanggit natin, lalabas sa pang-araw-araw na buhay, no? So halimbawa, no, dahil nga, babalik ako dun sa konsepto ng nakasanayan na isa sa mga paborito kong konsepto, no, sa usapin ng kultura, no? Ang mga guro daw ay ng mga deaf, no, ay nung panahon na yun, no, 90s, marami ay hindi rin nakikita, no, yung pangangailangan, no, para na ibang pangangailangan para sa pangailangang visual, no, sa pagtuturo. Halimbawa, ay madalas na tumatalikod din, no, tulad ng pagtuturo, halimbawa, ng mga nakakarinig na pag halimbawa, tumalikod ka sa blackboard, no, tapos magsasalita ka, no, kung ano man to, kunyari, itong discuss ko ngayon, no, ang wika at kapangyarihan, tapos susulat ko sa blackboard, no. So, yung mga deaf, no, ay nababawasan, yung mga bingi, no, ay nababawasan yung kanilang parang pwedeng makuha, no. Minsan nakakatulong na kasi yung lip reading, no, bukod dun sa sign, depende, no. So, ito nababawasan, no, yung kanilang ah, paraan sana, no, ng pagkomunika. So dito, no, makita natin na hindi lang siya talaga nasa utak, no, kundi ito ay bumababa sa pang-araw-araw na buhay, no. At syempre dadagdagan mo pa yan, no. So halimbawa, no, yung kanina mula dun sa traffic, no, pag ikaw ay na traffic, no, yung ngayon pwede mo na isama yung usapin ng wellness, no, pwede kang maubos yung gas mo, no, pwede kang magkabanggaan, no. So dito sa sign language halimbawa, no, ay mas nababawasan ng kanilang kaalaman, no, mas bumabagal ang pag-aaral, no. At pag nagtagal, no, syempre ay mas nagiging mahirap din, no, para makakuha halimbawa ng trabaho dahil hindi sapat, no, yung kanilang natutunan, no. So ayan. At yung panghuli, no, dun sa parang nasa sa ilalim, no, ng pili ng uri at anyo ng wika sa komunikasyon ay verbal versus ibang verbal na wika at variasyon nito, no. So halimbawa, no, ibang wika, no. So halimbawa ay iangat ko na mula doon sa taas, no. So halimbawa ay Ingles, no, at Filipino, no. Um, so ano ba yung titingnan natin mas mataas, no? Pwede natin nga mamaya ay meron kami papagawa bilang isang pagsasanay ukol dito, no? Paano nga ba natin tingnan ang mga wikang banyaga laban sa sa wika natin dito sa Pilipinas, no? Pwede rin naman ibang wika, no? Lokal, no? At dialekto, no? Pwede rin halimbawa ang Bisaya, no? At sa wika muna, no? Parehong lokal, no? Bisaya at Tagalog, no?
paano ba natin tinitignan, no? Para sa mga nandito sa Manila, lalo na, no? Kapag ka ikaw ay nagbibisaya, no? Bagamat ngayon, masasabi ko siguro na bawas na, no? Kaysa kumpara dati, 20 years ago, no? Ay medyo bawas na, no? Parang iba yung tingin sa iyo, no? Kapag Bisaya. Bagamat, no, meron pa rin sa tingin ko na kapag ikaw ay Bisaya, no? Na nag-Filipino, no? Or nag-Tagalog, no? Ay magkakaroon pa rin ibang pagtingin sa iyo, no? Nandun pa rin pagtatawanan ka, no? Yung I at E na magkakabaligtad at O at U na quote and quote na magkakabaligtad, no? At mga dialekto rin, no? Sa dialekto naman, no, ay pwede natin tingnan dito, halimbawa, um, para sa mga guro, halimbawa, no, o kaya mga graduate student nandito, no, uh, ano ang ating ginagawa, halimbawa, kapag mga taga Southern Tagalog, no, last time ay meron akong isang estudyante na taga Rizal, no, at may mga ilang salita na ginagamit, no, na mula sa Rizal na hindi ko naintindihan, no. Paano natin ito tinitingnan, no? Pinapayagan ba natin to? Kino-correct ba natin to? No? Binabawasan ba natin sila ng points, no? Para dito kasi quote and quote parang mali, no? Bagamat syempre, no, meron pang ibang pwedeng pagtingin dito, no? Ay, pero kailangan natin ng ano, no, ng parang standard, no, para magkaintindihan tayo. So, pwede naman 'yan, no? At ito ay open anthropology para dito, no? In fact, sa tingin ko, yung anthropology ang isa sa pinaka-open pagdating dito, no, na maintindihan lahat ng sides, no, na sa simula, no, ay uh, pwede natin tingnan bilang tama, no? At later, tsaka natin tingnan, no? Paano nga ba ang pwede natin tingnan, no? At sa dulo, no, ay yung tatawag natin sociolect nga na mas may kinalaman na sa wika at kapangyarihan. Binanggit ko na rin ito, no? Bagamat nito usually sinasama sa ideology, no? Pero pag tingnan mo, kahit yung sociolect, no? Halimbawa sa usapin ng gender, no? Ay meron ka ring embedded, no? O may nakatago, no? Na parang nakasanayan. Halimbawa, no, yung sasabi nila na ang mga babae daw, no, ay mas nandoon sa cooperative, no? Um, pag nakikipag-usap, no? Tapos ang mga lalaki, no, ba magandang term para sa mga lalaki, no? Parang pataasan na ihi, no, kapag nagkakantuhan, no? So, kapag ganito ang na-expect, no, parang meron ka ring iniisip, no, na ideology, no, na tungkol dun sa wika, no? Bagamat minsan iisip natin na ito nga ay socialite, na parang ganun kasi talaga, no? Pero ganun nga talaga ang mga nakasanayan, no? Ganun kasi talaga, parang ganito na dati, eh, no? Pero pag tinignan mo, ay meron din tong mga natawag natin underlying ideologies nga, no? Na pwede natin tignan. Sige, so, ito nating oras, ha? Okay, sige. So, yun nga, so, nabanggit natin, no? Yung iba-ibang verbal, ibang wika at socialect, no? Sige, punta tayo dun sa next slide. Ayan. So ito ay actually kinuha ko dun sa pinadala sa akin ni Prof. Monica, no? Para lang dumugtong, no? So may mga binanggit na rin siya kanina rito, no? So yung ilan sa mga binato rin niya kanina, no, ay pinikap ko, no? So paano nagpapalawig, no? Oops, dali. Ng ating paggamit ng wika, no? So yun nga, relasyon kapangyarihan, no? Um, pangkapangyarihan, no? Or social relationships, halimbawa, no? Paano nito napapalawig, no? Ito ba ay pwedeng mas nagiging malapit, no? O mas lalo ba't naglalayo, halimbawa, no? Depende sa ating gagamitin, no? Um, or paano rin, no? Kailangan, may ayan. Paano rin napapalawig na ating paggamit ng wika ang di pagkakapantay-pantay sa lipunan, no? So, halimbawa, no? At ilan dito ay binanggit na rin kanina at pagtutunan ko pansin yung pinakahuling tanong ko, no? Oops. Ayan. So ano ang katanggap-tanggap na paraan ng pananalita o komunikasyon, no? So nabanggit na rin niya kanina to, no? Halimbawa, sa mga estudyante, no? May isang beses na nagulat ako, no? Parang may isang email, no? Dahil isa medyo nagulat siya, no? Parang figure out ko, anong ibig sabihin nito, no? Parang ayan. First time ko nakita tong salita na to, no? At yung salita, no, ay ganito, no? Susulat ko lang. Tatype ko lang muna dito sa for everyone, no? Tapos babanggitin ko rin, no? Sa tingin ko ay ito ang kanyang sinabi, no? Ayan, no? So, sa ko ano ibig sabihin nito, no? Parang isip ko, okay, no? So mukhang random, no, na ginawa, no? Parang
At nagulat ako, no? First time ko nakatanggap sa isang estudyante na ito yung kanyang binanggit sa akin. Pero may kasunod yan, ano? Parang nagulat siya dun sa nangyari sa binalita ko sa kanya, no? So, yan, no? So, ito yung mga in-expect nga, no? Sa atin. Ayan. So, ayan. So, bakit natin pinapahalagaan ng literacy? Ano, nabanggit na kanina ni Prof. Monica, so hindi ko na ulitin yung part na yon. Um, Ayan, ano ang nagiging opisyal o prestiyosyong wika? Bakit at paano, no? At anong wika ang naisasantabi? Nabanggit na ito kanina. So yung isa sa kailangan natin balikan din siguro, no? Dahil ito ay yung talagang mas anthropological din, no? Dahil yung iba, malamang natanong din mo talaga sa ibang disiplina, no? So yung paano napapalaganap at ipagpapatuloy ang kasanayan, no? Or practice base sa ideolohiya, no? So ito yung binanggit ko kanina, no? Paano ba ito nare-reproduce, no? Paano naipagpapatuloy ang sanayan? Sige, okay na dyan sa part na yan. No? Sorry. Pasensya na sa mga nahihilo din sa ano kasi dahil noong 80s no ay uso yung strobe lights no. So parang ginaganon din namin no. Parang usang uri rin ng komunikasyon nyo, parang medyo magising-gising tayo no. So yun nga, paano nare-reproduce no? Isa sa mga pwede rin natin tignan no ay kung bahagi ba tayo no sa pagre-reproduce no ng isang practice no. Ano ang ibig sabihin no? So halimbawa no doon sa mga kunyari no pagtatawa natin no doon sa mga nagkakamali sa Ingles no pero hindi tayo natatawa no kapag nagkakamali sila sa Filipino no mga estudyante no yung pa lang no at pa lang no ay parang hilong-hilo doon sa ano pagkakaiba ng pa nihiwalay sa lang at pala dapat ay gagawin no ay interesting no say the least no na pwede natin pagtawanan yung isa pero hindi tayo natatawa sa iba no so ito ay pagre-reproducein o kaya ay pag-share natin di ba sa social media no ano yung mga sinishare natin no sa social media na actually pag tingnan mo no ay may underlying ideology na parang hindi nakakatulong no sa pagpapalaganap no or ng halimbawa ng ating sariling wika no or pagmamahal sa sariling wika no. So ayan no. At paano nga ba natin makikita ito no? Halimbawa paano natin makikita no? Paano natin gagawin no? So ito no ang isa sa tulad na bagay kanina binanggit ni Prof. Monica Santos no yung ethnography. So diretso ko na para sa linguistic anthro no ang isa sa mas specific na ginagamit nga yung ethnography of speaking no na ni Delheims mula dun sa communicative competence no or pinalitan na at nawag na rin ethnography of communication kasi dati speaking so dito makita natin no talagang yung ideology no ideolohiya tungkol sa pagsasalita no ay talagang embedded no may pagka-universal in a way dahil talagang privilege no yung pagsasalita no pero marami pang uri ng komunikasyon no or pagpapahiwatig no kaya maganda rin napalitan at naging ethnography of communication. Bagamat no yung um, pinaka ba tawag dito? Yung speaking no hindi na mapapalitan magiging communication kasi nakaset na tong ating gagamitin dito no yung S bilang setting or scene, participants no, ends, act sequence, keys, instrumentalist norms at genre ng isang speech community no. So kanina meron ng mga nasimulan dito si Prof. Monica Santos no pero dagdagan ko lang, ulitin ko lang no para doon sa mas yun just in case ito ay gusto niyo gamitin no para may pakita no tulad na banggit kanina actually yung speech ethnography of speaking ay pwede mo gamitin bilang um, uh, paggamit no or isang halimbawa rin ng discourse analysis no kasi makikita mo no yung makita mo yung paano nga ba no yung usapin ng kapangyarihan bagamat hindi naman talaga ito yung hangad ng ethnography of speaking no talagang mas communicative competence lang pero in recent years no talagang na-realize na rin no, na talagang pwedeng gamitin ito na mas ano ba no mas critical no na parang pwede mo sabihin gano'n na ethnography of speaking dahil pwede mo nang ma-analyze no ang mga usapin no sa kapangyarihan sa paggamit ng wika no so yun nga sa setting scene anong okasyon anong ganap no participants sinong magkausap no hindi lang kung sino talagang magkausap kundi ito ay yung napaka-anthropological no yung mga nasa paligid no kasi napaka-holistic na approach no at hindi lang buhay no kundi pati yung mga patay pwede rin kasama no halimbawa paano mangyayari to halimbawa may mga genres no na kung saan
nangyayari 'to 'no, na gano'n yung paraan ng pananalita kasi hindi lang yung buhay yung kausap 'no, iniisip talagang nandiyan sa paligid 'no, ang ating mga halimbawa ay mga ninuno 'no. So puwedeng magbago 'no ang sinasabi 'no, depende sa kung naisip na parang nandiyan yung ating kasama 'no, which means not necessarily hindi buhay 'no, or puwede rin 'no na mga iba pang nilalang 'no, halimbawa ay mga nuno 'no, so ayan. Um sa ends 'no, ay para saan ang usapan or ganap 'no? Para saan bakit ba tayo nag-uusap 'no? Halimbawa 'no, para ba 'to sa klase 'no, o kaya ay pangungutang ba 'to 'no? Halimbawa ay, magsisimula sa pangusna 'no, pero alam mo na na halimbawa 'no, parang 10 years na kayo hindi nagkikita 'no, ta's parang, "Pre, kamusta na?" Ta's parang isipan mo, "Ano ba ang para saan ba 'tong pag-uusap na 'to?" Siguro maiisip mo na, "Naku, mukhang mangungutang 'to 'no, kasi 10 taon na kami hindi nagkita 'no?" At biglang mag-ha-hi 'no. So ayan, so ito yung ends 'no, para saan ba? Act sequence ay pagkakasunod-sunod ng kaganapan. Dito ay, puwede natin tignan 'no, bakit nga ba 'no, so puwede mong i-analyze din minsan yung pangyayari, yung context 'no, pero yung contextualization minsan sinasabi nila na sa halip na context ay contextualization or contextualizing 'no. Ibig sabihin ay, may proseso at buhay 'no, kasi minsan puwedeng magpalit yan 'no. Halimbawa, act sequence, so pagka gano'n may nangyari ta's parang magpapalit 'no, ay dahil merong, okey may dumating halimbawa 'no, puwede niyo ma-imagine 'to 'no, para sa mga nagfo-focus group discussion 'no, so parang meron ng, parang okey na, ito na yung sagot niya 'no, tapos biglang may dumaan 'no, ay parang nagbago yung sinasabi niya 'no. Kasi yun pala 'no, halimbawa dumaan yung asawa niya 'no, tungkol sa halimbawa ay, gender 'no and violence yung pinag-usapan 'no. So, biglang magbabago 'no. So, yung mismong konteksto 'no ay hindi lang talaga ngayon usong-uso, no, for context 'no, sabi nila 'no, for context 'no, ayan. Pero sa anthropology ay, buhay 'no, yung konteksto ay hindi lang context na puwede mo tingnan na yun nga 'no, ito ay buhay, meaning nagkakaroon ng panibagong konteksto rin 'no, sa habang tumatakbo yung ating pag-uusap 'no. Yung keys 'no or yung dating ng usapan or yung mood 'no, halimbawa ay mukha bang galit 'no, so, o kaya ay mukha bang masaya 'no, so yan yung mga tinitingnan. Instrumentalities ay uri o porma ng komunikasyon 'no, through text ba ito halimbawa 'no, o sulat ba 'to, yung binanggit natin kanina. At yung instrumentalities actually, kung at least para sa akin 'no, tinitingnan ko ito bilang isa sa mga interesting din pagdating sa, usapin ng wika't kapangyarihan at puwede mo ring isama sa nabanggit natin kanina na, geolohiya 'no. Halimbawa ay ginagamit ang instrumentalities um, para sa tunggalian 'no o kaya tablahin 'no, ano ba ang na-expect 'no. Halimbawa may mga, puwedeng estudyante 'yan 'no, o kaya ay kung sino mang kakilala niyo, kaibigan niyo 'no, na meron na tayong nakaset dun sa panghuli, pangalawa sa huli, yung norms na tinatawag na ano puwede at hindi puwede. Minsan pati yung instrumentalities na yun ay nakaset 'no. Ano ba ang gagawin 'no, so halimbawa tayo sinasabi rin natin na the medium is the message 'no. So parang, iba yung kapag nag-email sa'yo, iba kapagka nag-messenger sa'yo, iba yung kapag sinabing, "Puwede ba tayong magkita?" Ba't di mo na lang i-text 'no o tawagan? Hindi ano na lang, magkita na lang tayo 'no. So parang meron ng ini-index ito 'no, na halimbawa na parang, "Naku, mukhang may problema 'to or malalim itong usapan 'to 'no." So halimbawa itong mga 'to 'no, na merong mga ine-expect 'no, ay puwedeng makita rin 'no, yung usapin ng kapangyarihan dito na biglang magbago 'no, biglang magulat ka 'no, parang, iba 'tong ginamit ngayon 'no, kasi nga puwedeng, paraan pala yun 'no, ng ibang pagpapahiwatig 'no. So paulit-ulit yung, paggamit ko 'no, ng pagpapahiwatig at, nakasanayan 'no, kasi sa tingin ko 'no, isa 'to sa nga 'no, mahalagang aspeto ng kultura na puwede rin nating gamitin 'no, sa komunikasyon 'no. Yung norms, yung ano puwede at di puwede 'no, so halimbawa kapagka may lamay 'no, ay, bawal mag-ingay supposedly 'no, dapat mas tahimik 'no. Pero ngayon actually puwede na mag-ingay sa lamay 'no, may mga nagvi-videoke pa nga, 'no. So, ano na kaya ang sinasabi ngayon nito 'no, tungkol sa lamay 'no, parang iba na 'no, yung ating gustong ipahiwatig ba 'no, sa ating mga yun nga pagluluksa 'no, or pagluksa pa rin ba 'no, so yun yung mga puwede nating tignan. So, marami dito ay iniiwanan ko bilang tanong 'no, dahil, tingin ko ito ay mas magandang, bigyang daan 'no, para pag-usapan 'no, at, wala rin naman 'no, na at least ako 'no, wala pa akong talagang malinaw 'no,
na tugon tungkol dito, lalo na nandito tayo sa panahon kung saan maraming pagbabago nagaganap, no? At panghuli ay genre or halimbawa ito ba ay talumpati, kwentuhan or maritesan, no? Ibig sabihin ay chismisan, no? So ito ang magbibigay din sa atin in a way ng context, no, or mas maintindihan natin, no, yung index na pupuntahan ng mga i-analyze natin. Okay? Sige. Next slide po. Ayan. Okay. Ayan. So, yun po yung ilan sa mga ginamit. Bagamat pasensya na, no, kay Ma'am Melba Magay, no, dahil madalas mo ginagamit yung yung pahiwatig, no, ay hindi ko na ilagay dito dahil hindi talaga specific, no, pero yun nga, no, mapapansin naman na madalas kong ginagamit kasama ng nakasanayan. So, yun lang po muna. Hanggang dito muna at baka meron mga tanong na lang muna tsaka meron pa tayong pagsasanay, no, siguro doon na lang muna tayo magkaroon ng talakayan, no. Maraming pong salamat.